Alon Reyes. Ikaw ay salot sumira ng buhay. Ang araw mo ay dumarating. Hindi ako lumabag. Ngunit pinarusahan. Walang hustisya. Anom, magpapasabog siya para patayin tayong lahat. Punong danal, kidlat ng langit, wakasan ng kasamaan, balik sa katinuan! Ina! Umuwi na si Marilad! Ama, tiwala kay ina. Helas ningalon. Marilag, Amor, kumusta ka? wala akong problema. Amor, ikaw ay nagpapatay sa akin. Patay tayo ng sabay. Puno pamilya, lumipat ang Perlas. Hindi na mapigilan ang espiritu. Victor, magtayo ng Pader. Anong hinihintay mo? Perlas ng Alon may kapangyarihang wala nang hanggan sa kanya. Makukuha ang mundo. Kailangan kong makuha ito. Ang perlas ng Alon ay sasanggay ng lupa na. Sumunod sa akin, kumuha ng perlas. Walang hiya. Huwag saktan ng ina ko! Marilag! Oh no! Ang espiritu ng Alon ay hindi namamatay. Ngayon, kailangan pumadintin ng kaluluwa at isil ang espiritu sa katawan ni Marilag para mailigtas siya. Bilisan, pigilan siya. Amor! Amor! Huwag! Manuel sabihin kay Marilag, huwag tanggalin ang pin ng kaluluwa. Protektahan ng pamilya ng banal. Amor! Marilag, kaluluwa ng Alon na nakasil sa katawan ni Marilag ay huwag ipaalam sa iba. Panatilihin ang lihim para protektahan ang buong pamilya. Bitawan ako! Bakit ninyo ako pigilan sa pag-aaral ng mahika? Hayaan ninyo ako pumasok! Ang itsura mo ay isang halimaw. Maraming taon na ang pinakabasic na mahika, di mo pa rin matutunan. May mukha ka pa dito? Di ka welcome sa lugar na to. Umalis ka na. Ang gulwagan ng mahika ay banal na lugar. Wala kayong karapatan! Latigo ang kaluluwa! Ang latigo ng kaluluwa di mo mabuksan. Walang kwenta ka nga. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ko alisin ang pin ng kaluluwa. Binibini, ang iyong ina na si Amor, nagbuwis ng buhay para sa pamilya ng banal. Ngunit sila ay nagbalik tanaw. Pinabayaan kayong mag-ama. Para protektahan ang mga taong ito, sulit ba? Alayain mo ako at papatayin ko sila. Kayong mag-ina? Walang kwenta. Kung hindi siya bobo, ang pelas ng Alon ay hindi sana nakuha ng sangay ng lupa. Walang katotohanan! Wala siyang kinalaman dito! Dahil sa ina mong bobo, ang aking ama ay pinatay ng Alon. Hindi siya karapat-dapat. Huwag mong sirain ang ina ko. Sangay ng tala? May kayong mag-ina na bobo? Napakahiya! Marilag, huwag mong tanggalin ang pin ng kaluluwa.
Walang kwenta ka nga. Hindi na kita papansinin. Huwag ka magpakita sa harap ko. Binibini kong tatanggalin mo ang pin na yan. Tutulungan kitang maging pinakamalakas. Walang sinuman ang magdaahas sa'yo. Sumadap. Sinabi mo na yan sa loob ng 10 taon. Pinangako ko kay Ina, hindi ko tatanggalin ang pin na ito. Magbago ka na ng isip. Maniwala ka sa akin. Tigil! Tigil! Sino ka? May lakas kang tumakbo sa gitna ng kalsada. Walang galang. Walang galang! May nakas kang sakta ng punong pamilya. Hindi mo na gusto ang buhay mo? Punong pamilya? Kayong pamilya ng lupa. Kayong si Victor Chua. Sino ka ba para tawagin ang pangalan ko? Siya ang nagnakaw ng perlas ng alon. Palayain mo ako! Papatayin ko siya. Ang walang hanggang ay magiging sa iyo. Ang tapang mo, punong Chua, walang tao sa sanglay ng unang langit? Walang hiya ka? May lakas kang sumali sa pagpili ng punong banal? Walang hiya? Ang lakas. Tayong! Umalis ka noon sa laban! Naging malubha ang sugat ni Ama. Namatay din ang punong banal. Ako ang maghihiganti para kay Ama sa iyong matandang hayop. Magpakamatay ka. Lakas ng alon, walang epekto. Sino ka? Victor Chua! Teritoryo ito ng sangay ng tala! Huwag kang magmayabang! Victor Chua! Kausap kita! Wala naririnig? Magpakamatay! Itigil mo na! Kung magpatuloy ka, mamatay siya! Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Ako si... Ano ang gagawin ko? Victor Chua! Ama! Manuel Reyes. Walang 10 taon. Wala ka pa ring kwenta. Victor Chua! Deserve mo mamatay. Ama! Ama! Ayos ka lang? Ama! Ama, ayos lang! Mananood ka lang habang pinahiya ang ama mo. Kung hindi mo ako palabasin, hindi mo siya mapabagsak. Maniwala ka. Tanggalin mo lang ang pin. Patayin ko siya para sa'yo. Marilag, putang ina ka, Manuel. Sinira mo ang plano ko. Anak ng punong banal. Punong Chua, ako si Manuel. Pasensya na po. Humingi po ako ng paumanhin. Sana ay mapatawad niyo po ako. Magaling ka. Pinapatawag ka ngayon sa pagpili bukas. Kung hindi ka sang-ayon, lumaban ka sa entablado. Simula nang bumaba ang dating punong banal ay 10 taon na. Ang mananalo ay magiging punong banal.
bagay na hawak lamang ng mga punong banal. Kung meron ito, makakalaban si Victor ng patas. Victor Chua, lumaban ka! Espadang banal. Espadang banal. Akala ko ang sanggay ng lupa ay napakalakas. Parang hindi naman... Marilag, alam ng ama ang iniisip mo. Ngunit ikaw ay hindi pa handa. Huwag kang magpadalos-dalos. Victor Chua, ngayon ay hindi ka man lang makapaglaban? Natatakot ka? Masaya ka pa. Pero maaga pa. Rosalinda! Binibini, kung tatanggalin mo ang pin, gamitin ang aking lakas. Walang makakaharap sa'yo. Ang posisyon ng punong banal ay nasa iyo na. Siya lang doon ang nakaharang sa lakas ng alon. Gusto kong makita ang lihim mo. Sa lahat ng narito, siya lang ang makalaban sa akin. Sumapit! Sumampa ka! Ama, alam ni Victor na si Marilag ay anak ng punong banal. Gusto niyang gamitin para sirain ang sanggay ng tala. Huwag payagan ng basura na sumampa. Ang dating punong banal nag-alay buhay para patayin ang alon. Ang kanyang anak walang lakas ng loob, sumampa sa pagpili ng punong banal. Pinapahiya ang kanyang ina. Marilag, ang aking anak ay hindi karapat-dapat. Pinipilit mo siyang sumampa, hindi ba? Pinapahirapan mo siya. Binipini, huwag mong pigil. Palayain ako. Hayaan ang mayabang na ito bayaran ang kanyang mga salita at gawa. Marilag, huwag pansinin sila. Tayo na. Marilag, masaya ka ba? Pinagtatawanan ka? Hayaan mo? Mapahiya ang ina mo? Ako ang sasagot. Marilag! Ama, alam ko na mahina ang aking kapangyarihan. Walang pag-asa akong manalo. Ngunit hindi ko matiis ang pagsira niya kay Ina. Kahit mamatay man, ipagtatanggol ko ang ina ko. Yan lang ang kaya mo bilang anak ng punong banal. Masyado kang mahina. Kung yan lang ang kaya mo, patay ka na. Marila, ingat! Sa iyong kakayahan, hindi mo mapipigilan ng pelas. Kung hindi mo bubunutin ang pin, mapapatay ka niya. Parang overestimate kita. Walang dahilan. Sayangin ang oras. Ama! Victor Chua! Hang paligsahan. Hanggang dito lang. Gusto mong patayin ang aking anak sa harap ng lahat? Ama, bitawan mo si Ama. Kayong lahat ay duwag at walang kakayahan. Ngayon, magiging mabuti ako at lilinisin ko ang sangay ng tala. Ama, Ang laban na yon ay tapos na. Balikin niyo ang sandata at ang posisyon. Mula ngayon, ang pamilya ng banal ay mapapamahalaan ng sangay ng lupa. walang mangyayari. Rosalinda, Since you're begging to die, I'll grant your wish. Bitawan mo ang anak ko! Lumuhod ka. Ibigay ang tandang banal, baka magawa kong patawarin siya. Ama,
Ang tandang banal hindi ibibigay sa kanya. Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ko hahayaan ang taong ito na hawakan ang pamilya ng banal. Lumuhod! Lumuhod ka o hindi! Ibibigay ko! Marilag. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Walang pin ng kaluluwa. Paano protektahan ang lahat? Tigil! Hindi pa ako natalo. Ilagay mo ang tanda. Sa wakas, nakalabas na ako. Sinabi ko na ito ay ilagay mo ang tanda. Kakaibang babaeng ito, punong tsuwa. Ang buhay ang mahalaga. Takbo! Ano ang nangyayari? Bakit biglang sumigla si Marilag ng ganitong lakas? Ang alon ay nabuhay. Di kaya siya kinontrol ng demonyo? Siya ay nakakontrol ng lakas ng alon. Ikaw na demonyo! Anong ginawa mo para lumakas ka? Sumagot ka! Rosie, ngayon, huwag mo siyang galitin. Marilag! 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 Marilag. Di kaya si Marilag ay demonyo? Walang katotohanan! Masyadong nagsanay ang anak ko. Naging mapusok, kaya may kakaibang kilos. Anak siya ng punong banal. Paano maging demonyo? Kung ganoon, dala mo si Marilag umuuwi para magpagaling. Ang perlas ng alon, muna ako ang mag-iingat. Kung makontrol ko ang lakas ng alon at sirain ang kaluluwa nito, magiging walang kapantay ako sa mundo. Sangay ng tala ay maghahari sa lahat. Ina! Gising na po, Ina! Ina! Aswang! Huwag akong kainin! Aswang! Walang takot na demonyo. Ang tapang mong gumawa ng kasamaan dito. Ina! 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 Bakit ang demonyong ito ay may hininga ng alon? Okay ka lang? Aswang! Pangit na aswang! Balik mo ang aming mga magulang! Huwag kang matakot! Hindi kita sasaktan! Tulong! Pinatay ni Marilag! Pinatay ni Marilag! Peping, huwag iyak. Sabihin mo kay ate, ano bang nangyari? Aswang! Ang aswang ang pumatay sa aking mga magulang! Aswang? Saan ang aswang? Kayong dalawa! Hindi ako! May aswang na gumawa ng kasamaan. Nang makita niya akong dumating, saka siya tumakas. Walang katotohanan. Mahinang yung lakas. Paano natatakot ang aswang sa'yo? Siyang bruha! Siyang pumatay sa mga magulang ni Peping! Noong pagpili, nakita-kitang may masamang espiritu. Mayabang ka. Ang krimen na yon, ikaw ang may gawa. Matagal ng balita sa katawan ni Marila. May masamang kapangyarihan. Ngayon, makikita... Totoo nga mga kababayan, ang masamang kapangyarihan ng bruhang ito ay maaring sumabog anumang oras.
Dapat nating patayin siya ngayon. Huwag nang maghintay. Bigyan ng hustisya ang pamilya ni Peping. Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Hindi ako aswang. Hindi ako pumatay. Pumatay ng kapwa. Walang awa, patayin siya. Bini-bini, ito ang iyong ipinaglabang kapamilya. Pinagbaliktad ang kabutihan. Bakit ka pa nagpapakatanga? Alisin ang pin. Gamitin ang aking lakas. Patayin siya. Marilag, itigil! Anong gagawin mo? Ang bagay na ito ay dapat ipaalam sa punong pamilya. Hindi ka pwedeng gumawa ng sariling hustisya. Nawala ng kontrol si Marilag at pumatay. May mga saksi at ebidensya. Gusto mo bang protektahan siya sa harap ng lahat? Ama, hindi ako ang gumawa nito. Tiwala ko sa'yo. Marilag, huwag matakot. Ako ang bahala sa'yo. Mga kapatid, handa kong ipangako ang buhay ko. Hindi ginawa ito ni Marilag. Si Marilag ay iyong anak. Natural na ipagtatanggol mo siya. Walang bisa ang iyong pangako. Walang bisa! Walang bisa! Simula bata may bakas na kaliskis. Kung hindi sa lamang ka, paano mo ipaliwanag? Kilabot ang kilos. Dahil siguro, nawala ng kontrol ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ni Marilag, talagang nakatago ang espiritu ng alon. Totoo pala siyang demonyo. Totoo nga. Oo nga. Ngunit sa maraming taon, hindi kailanman nawala ng kontrol si Marilag. Ang pinang kaluluwa ay patuloy na nakatago ang lakas ng alon. Ang ganitong kasamaan, hindi magagawa ni Marilag. Espiritu ng alon nakatago dito sa loob ng dekada. Kung hindi patayin na yon, walang katapusang kapahamakan. Rosalind, Ichigu! Punong pamilya. Ang espiritu ng alon ay nakatago kay Marilag. Ito ay desisyon ng dating punong banal. Ang kanyang desisyon noon. Ngayon ay magkasama na sila. Kung pilit natin patayin, baka muling mabuhay ang alon. Ngunit na yon, nawala ng kontrol si Marilag. Kung hindi natin siya patayin, magiging malaking problema tayo. Tama! Ba't natin hayaan ang panganib na ito at ipagwalang bahala ang buong pamilya? Ang tungkol sa perlas, hindi dapat lumabas. Marilag, kailangan kang mamatay. Mga kapatid, huwag magpanik. May perlas ng alon tayo. Kung gamitin ang ritual, siguradong ligtas tayo at mabubuhay si Marilag. Mas maingat si Ama. Ritual ng dugo ay sikreto ng kamilya ng banal. Gamitin ang perlas ng alon. Ilabas ang espiritu ng alon at patayin. Punong pamilya, pag-isipan mo. Grabe ang sugat ni Marilag. Ang sakit ng ritual ng dugo. Hindi niya kayang tiisin. Hindi ko sinaktan ng kahit sino. Bakit niyo ako ginagawa ito? Hindi ako pumapayag. Hindi ka makakapili. Kung mawala ulit at sakta ng lahat, anong gagawin? Ang sumira sa pamilya, haharap sa parusang legal. Papayag ka ba o hindi? Okay. Papayag ako. Punong pamilya. Bakit pa niya ikinulong dito si Marilag? Marilag, sinabi mong may demonyo. Bakit ikaw lang ang nandito? Walang demonyo na nakita. Ang demonyo ay maliksi. Bago dumating ang iba, naka-escape na siya. Gusto kong tanungin kayo, ang perlas ng alon ay inihanda na sa inyo. Bakit lumitaw ito sa demonyo? Baka alam na niya. Ako ang demonyo? Walang katotohanan. Ilalay ko pa ang aking ama. Sa iyong lakas, paano ka naka-escape sa demonyo? Ikaw ang demonyo. Tama! Pinanggangalagaan ng punong pamilya ang pelas para sa kalikasan ng lahat. Huwag kang magkalat ng chismis! Totoo ang lahat ng sinabi ko. Gamit ang perlas ng alon, pumatay ng inosente. Punong pamilya, paliwanag mo naman. Tama si Marilag. May maling pagkakaintindi ito. Anong ibig sabihin nito? Kaluluwa ng alon na nakulong kay Marilag dahil sa pagkakaibigan, hindi ko pinursige. Ngunit ngayon, nawalan ng kontrol ang kapangyarihan at nasaktan ang mga kapatid. Ano? Pako ng kaluluwa. Anong balag to? Nung dati,
lakas ng buong pamilya, di napatay ang alon. Ngayon, ang kaluluwa ay nasa katawan ni Marilag. Ang tanging paraan, gamitin ang pako ng kaluluwa. Wasi-wasi ng kaluluwa! May plano ka pala, simula pa lang. Ang gusto mo ay buhay ni Marilag. Bitawan ang anak ko! Manuel, nilabag mo ang batas. Hinayaan ang anak mong saktan ng kapatid. Bitain siya! Sunod sa batas! Sumunod na ako! Ibigay mo ang ama ko! Ama? Kung magpapatapon ka, ibabalik ko siya. Marilag! Ang pako ng kaluluwa ay isang makalumang sandata. Ang sakit ng pagtanggal ng kaluluwa ay hindi kayang tiisin ng iyong mahinang katawan. Agad tanggalin ang pin ng kaluluwa. Si tatay ay nasa kanila. Hindi ko magawa yan. Walang utak! Kung hindi tanggalin ang pinang kaluluwa, magkamatay tayong dalawa. Sabihin kay Marilag, huwag tanggalin ang pin ng kaluluwa. Protektahan ang pamilya ng banal. Sumumpa ako kay Ina. Protektahan ang lahi. Tatay, ang lakas ng alon ay di matantayan. Paano sapat ang 2 pako ng kaluluwa? Huwag tigil na yon. Samantalahin para tuluyang matapos. Huwag kayang makatakas! Patayin ang bruha! 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 Marilag! Huwag gawin yan! Ang ginagawa ay para protektahan ang lahat. Pinapanigan mo ang anak mong demonyo. Gusto mong ipahamak ang buong pamilya? May batas ng pamilya! Tanggalin lang siya. Protektado ang lahat. Anong masama? Sa digtasan ng lahat, kailangan ipagpalit ang buhay ng anak ko! Hindi ko tatanggapin! Manuel, nilalabag mo ang batas sa iyong paningin. May punong pamilya pa ba? May tungkulin pa ba bilang banal? Ako at anak ko sumunod sa batas ng pamilya. Pero ginantian kami ng ganito. Okay. Kung ganon, ayoko na maging banal. Ang pamilya ng banal, sumugpo ng alon. Kung hindi siya mapapatay, wala makakalabas ng bayan ng banal. Kahit isang hakbang. Kahit mamatay. Dadalhin ko ang anak ko! Ama, umalis ka na! Huwag mo akong intindihin! Marilag, gusto nilang gamitin ang katawan mo para patayin ang alon. Ang kasalanan ko, ikaw ang naging biktima. Sumang-ayon na ako sa parusa. Bakit hindi mo pa rin pakawalan ng ama ko? Kung hindi napabaya ang ama mo, paano ka magiging espiritu ng alon at magkasala dito? Dapat din siyang mamatay. Marilag, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, dadalhin kita palayo sa lugar na ito. Hindi kita hahayaan masaktan. Manuel! Nilabag mo ang batas! Balak mo magrebelde! Bitayin siya! Patay o buhay! Punong pamilya, huminto po kayo. Sasang-ayon ako sa lahat. Sasang-ayon ako sa lahat. Pakawalan niyo po ang ama ko. Ang aking asawa namatay para pigilan ang alon. Ang aking anak matagal nang pinapahirapan ng espiritu ng alon. Handang protektahan ang pamilya. Ngunit siya binabastos at niloloko. Saan ang hustisya? Isakripisyo ay karanggalan, asawa, nag-alay buhay. Anak, bakit hindi? Walang hiya! Leonardo, patayin mo siya! Ama! Bakit ka ganito kasakim? Bakit mo ginagawa ito? Sumukong, patay!
Namatay ang aking ina para protektahan tayo. Dinapatay ng ina mo ang alon, kundi iniwan ka na demonyo. Pinatay lang, walang utak. Di alam kung saan niya nakuha ang posisyon ng punong banal. Halos mapahamak ang lahat. Saan naman ang pasasalamat? Walang utang na loob. Magsisisi kayo. Punong pamilya, di dapat hayaan pa ako ng kaluluwa. Di mapipigilan ang demonyo. Patayin na siya. Ang mag-ama na Reyes ay nagpabura na ng pangalan, hindi na sila banal. Di dapat hayaan ang demonyo. Pautos po, Ama. Patayin ang demonyo. Patayin ang demonyo. Protektahan ang lahi! Patayin ang demonyo! 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 Sunod ang utos! Ang mag-ama na Reyes ay demonyo! Walang kapatawaran! Patayin sila! Sumama ka sa iyong ama, di ka mag-iisa sa impyerno. Ama, walang kwenta ako. Ang kasalanan ko. Marilag. Ang mga ito, di nararapat. Ama! Ama! Si Alon ay nabuhay! Sumama kayo sa ama ko! Sumama! Ayaw! Handa kong tisin ang sakit ng pako. Bakit hindi mo pa... Pabayaan ang ama? Hindi ko gustong saktan ka. Pero ngayon, hindi mo mapigilan ang lakas ng alon. Para sa buong pamilya ito ay katulad ng isang naghihintay na apoy. Ang lahat ng ginawa ko para sa buong pamilya. Hindi ko sinaktan ang aking kapamilya! Huwag kang magpaliwanag! Nakalimutan mo na? Ikaw ang anak ng banal. Ang ina mo ay nag-alay para sa kapayapaan ng pamilya. Gusto mo bang wasakin ang lahat ng pinangalagaan ng ina mo? Ngayon, tatapusin na kita bilang banta. Ikaw nga ang demonyo! Sinasaktan ang pamilya! Pinatay ang ama! Ngayon, Babayaran mo ang dugo! Ama! Ama! Perlas ng alon, hindi basta-basta. Ang kanyang kapalaran ngayon ay gawa ng kanyang sarili. Hindi sa akin mga ama ko. Kung hindi para protektahan ng lahat, hindi niya ipagsasapalaran ng perlas. Papatay ng ama ko sila ay isang kabutihan. Walang pagbabago. Ako'y titiyak na paparusahan ka. Pakipatawarin kami! Kakasamahan tayo! Bakit kailangan patayin kami lahat? Papatayin ka ay hindi aming hangad. Ito ay desisyon ni punong pamilya. Magpatawad ka sa amin. Kasamahan? Nang sasalakay ang demonyo, nilabanan ko sila. Kahit buhay ko ang kapalit. Ganito ang kapalit? Kinilalaban ninyo ako bilang kasamahan? Ang pamilya Reyes ay nawasak. Dahil sa lumang pagkakaibigan, papatawarin ko kayo ngayon. Ngunit, ang dugo ng ama sa susunod nating pagkikita, hindi na ako magpapatawad.
Ang kanyang ugat ay nagkalat na. Paano niya kinaya? Wala na. Sa loob mo man lang, ako nakatira ng matagal para mabayaran ng utang na loob. Ang iyong ugat ay putol. Kung hindi ako nagligtas gamit ang lakas, ay naging abo ka na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon, nabasag mo na ang selyo. Ang mundo ba ay muling maghihirap? Hindi ako lumabag. Bakit may panganib? Ako ang hari ng aswang, may walang hanggang lakas. Ang pagsira sa mundo ay gawa lamang ng tao dahil sa aking lakas, isang malaking kasinungalingan. Parang hindi siya katulad ng balita na malupet at mabangis. Umaaga lang akong umalis. Hindi ako mababastos. At hindi mamamatay si Ama. Madali lang yan. Antayin ko lang bumalik ang lakas. Tutulungan kita patayin ang sanggay ng tala, ang mga mapagpanggap. Dahil na rin, ayoko na silang. May kaugnayan pa sa akin. Ngayon, gusto ko lang, tuparin ang hiling ni Ama at puntahan si Tia. Sige, sa kalagayan mo ngayon, baka hindi mo maabot. Nining, sasama ka sa akin? Ngunit na yon, nawala na tayo ng lakas, hindi makapagpalabas ng kapangyarihan. Dapat mong pangako, huwag basta-basta lumaban, kung hindi... Alam ko ang gawin, huwag mag-alala. Isagani, walang kwenta ka! Isagani, walang kwenta ka! Di mo man lang maprotektahan ang kargamento. Kung di ka Reyes, di ka karapat-dapat maging taga-siguro. Ikaw! Binibini, huwag magpadalos-dalos. Walang kwenta. Sa liblib na lugar na ito, may ganyan kagandang babae. Binibine, saan ka pupunta? Ako at kuya, uwi para bisitahin. Dumaan dito. Gusto magpahinga. Binibini, pagkikita ay tadhana. Ang ganda mo. May oras ka ba? Mag-inom tayo ng alak? Ramon! Ang babae ay kasama ang kuya. Nilalandi mo pa siya. Di ba't walang modo? Itago mo ang malaswang isip mo. May lakas ka ba akong sermonan? Di mo man lang tulisan matalo, ano ang karapatan mo magpanggap na bayani? Kung di ka palaging naglulustay, nang tulisan dumating, di sana ako nag-iisa. Walang karapatan kang husgahan ako. Ikaw! Ikalawang anak, maraming tao dito. Kung makita ng ibang taga-siguro, maging katatawanan tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Sa lungsod ng ulap, haharapin kita. Alice! Ako si Isagani Reyes ng Reyes Security Agency. Siya ang aking kuya. Kung may nasaktan, ako nang humihingi ng paumanhin. Pamilya Reyes, Isagani.
Pamilya Reyes. Isagani? Matagal na hindi nagkita. Hindi ko akalain na muling makikita ang pamilya sa ganitong sitwasyon. Paano po kayo tatawagin? Ang aming security agency, bukas ng umaga, babalik na sa lungsod ng Ulap. Maaari po ba kayong sumama sa akin para may mag-alaga sa inyo sa daan? Parang hindi niya ako nakilala. Binibini, huwag matakot. Nandito ako. Ang kuya ko, hindi na mapapagulo. O kung ayaw niyong sumama, walang problema. Sabihin lang. Mas mabuti na sumama. Pasensya na, Ginoong Isagani. Tawagin mo na lang akong Marilag. Siya ang aking kuya, si Alon. Malamig siya, hindi siya madaldal. Huwag kang mag-alala. Magpahinga na kayo ngayon. Bukas ng umaga, tayo ay aalis. Ako'y paalang. Ang sinabi ko kanina ay hindi ko na naiwasan. Huwag kang magalit. Langaw lang sila, hindi sila banta. Ang tagapamahala, mukhang masamang tao. Limitado ang kapangyarihan natin. Mabuting wag natin silang galitin. Nakita mo na ang pamilya. Bakit hindi mo sinabi na ikaw si Marilag? Nung nagkita tayo, mga bata pa tayo. Na yung nagkita, hindi nakilala. Antayin na lang natin na makita si Tia. Kanina, tumawa siya. Kaya pala kahapon, iba ang kilos. May gusto ka sa babaeng yan. May gusto ka pala sa babaeng ito. Huwag mong isipin na lahat ay katulad mo. Hindi ako katulad mo. Magpanggap ka lang. Sino ang nagpayag na magdala ka ng tao? Mapanganib ang daan, may mga tulisan. Binibining Marilag at kapatid, uuwi sa lungsod ng Ulap. Magkasabay tayong maglakbay. Anong masama? Ako ang tagapamahala, kaya sumunod ka. Saka marami ng gawain ng seguridad. Magdadala pa ng 2 kabigat. Sadyang napapasakit lang. Bilang ikatlong anak ng Reyes, wala man lang akong karapatan. Alam mo, ang mga tao, dadalhin ko sila. Yo, patigis ang ulo. Baka may gusto ka sa kanya. Kung malaman niya na walang kwenta ka, hindi ka niya magugustuhan. Walang kwenta! Isagani Reyes, may lakas ka bang suntukin ako? Bakit hindi? Kung magsalita ka pa ng masama, hindi kita papatawarin. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung manalo ka sa aking tauhan, payag akong dalhin sila. Kung hindi, huwag kang magpasya. Ikaw, halika. Turuan mo siya ng leksyon. Ganun lang? Huwag kang mayabang. Nanalo ako. Nanalo ako. Ramon, wala ka nang masasabi, di ba? Ikaw! Umalis na tayo. Ikalawang anak, parang nakita ko si Alon silently tumulong.
That guy is not ordinary. Walang kwenta ka! Wala na. Kung galitin talaga siya, hindi maganda ang kahihinatnan. Ikalawang anak, dahil sa paglilibang, naantala tayo. Ang biyahe, baka mahuli tayo. Si matandang, tagapamahal. Utusan ang mga kapatid na dumaan sa bundok. Mang-cutting edge. Dapat ma-deliver on time. Maraming tulisan dito. Baka hindi maganda kung magpalit tayo ng ruta. Shut up! Utusan ka! Gawin mo! Bakit marami reklamo? Kung may mangyari, ako ang bahala. Opo. Bakit dumaan ang grupo dito? Paano ko ginawa? Kailangan ko bang tanungin ka? Ikaw. Kuda ng itim na hangin! Itabi ang mga gamit! O puputulin kayo! Wala kayong alis kung hindi ninyo ibibigay ang mga gamit ninyo! Walang takot na tulisan! Ang tapang yung abangan ng Reyes Security Agency. Handa kayong mamatay. Wala akong pakialam! Wala kayong alis kung hindi ninyo ibibigay ang mga gamit ninyo! Ang mga tulisan na ito ay napakatapang. Wala kayong kakayahan. Kung may pagkakataon, takbo na kayo. Takbo na kayo! Alam ko na, ang dalawang inutil na ito, walang kwenta. Ang mga tulisan na ito ay hindi basta-basta. Sanay akong lumaban. Ang mga tulisan na ito ay walang laban. Walang magagawa ang mga ito para sirain kami. Uy, kuya! Parang nakita na kita dati. Ang itsura mo, baka ikaw yung mga nakaraang araw na pinagnakawan ng kargamento. Kuya, kilala ko siya. Ang pangit na laban niya. Mas malakas pa ang bata dito sa kuta. Siya pa ang tagapamahala? Ang security agency ay talagang walang kwenta. Siya lang naman ay isang tagapagtanggol. Matatalo ko siya ng madali lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Tulisan! Patay kayo! Ang mga tulisan ay napakagaling sa martial arts. Kung lalaban ako, mamamatay ako dito. Kuya, ako'y nagkamali. Mangyari, patawarin mo ako at bigyan ng buhay. Akala ko malakas ka. Sa huli, Puro lang, Hitsura. Walang silbi, naduwag. Kuya, ako'y nagkamali. Kung papayag ka, Bigyan ng buhay. Ibibigay ko lahat ng kargamento. magaling kang sumunod. hindi pwede. Ang kargamento ay reputasyon ng ahensya. Paano natin ipagkaloob? Sagani, gusto mo mamatay? Huwag mo akong idamay. Wala nang buhay. Ano pang silbi ng kargamento? Ang taga siguro, pananagutan. Paano tatalikod? Walang dangal ka. Di karapat dapat. Hindi kayo sumunod sa mabuting payo. Plano kitang patawarin, wala kayong utang na loob. Handa na kayong mamatay. Kuya, patawarin mo ako! Kuya, patawarin mo ako! Siya ay siya, ako ay ako. Kung papaya ka bigyan ng buhay, anyo man ang gusto mo, Gagawin ko. Humalo kip-kip at maxi-cup. Ganyan lang? Sige. Kuya, patawarin mo ako! Kuya, patawarin mo ako! Kuya, patawarin mo ako! Umalis ka! Sige. Atake! Huwag. Di pa bumalik ang lakas mo.
Kung pilit mong gamitin ang perlas, di kakayanin ang katawan mo. Vak Makialam. Tigil. Okay ka lang? Sino ka, babae? May lakas ka pang makialam. Umalis ka! Huwag kayong magulo dito! Ang pangyayaring ito ay hahawakan ko! Binibining Marilag, umalis ka. Huwag mo akong intindihin. Ang mga tulisan na ito ay napakatapang, hindi mo sila kayang talunin. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Walang kwenta. Di mo kaya. Kaya naghanap ng babae. Napakahiya! Mga tulisan kayo, napakatapang. Magbabayad kayo! Katulad mo. Magaling magsalita, di madalas makita. Sumama ka na lang. Huwag mo ipakilala ang sarili. Hayaan ako. Kahit mawalan ako ng lakas, hahatulan ko kayo. Mga tulisan kayo. Paano mo kami hatulan? Paano nangyari to? Sino ka ba talaga? Aswang! Binibining Marilag, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa pagligtas. Kung hindi dahil sa'yo, baka ako'y napatay na ng mga tulisan na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Pakiusap. Tanggapin mo akong alagad. Turuan mo ako ng mahika. Wala kang takot na ako ang tinatawag nilang aswang? Anong magagawa? Binibining Marilag ay matuwid at mabait. Kaysa sa mga may masamang loob, mas mabuti ka. Ngunit, Binibini, huwag mo natanggihan. Simula, bata pa ako. Tinatawag akong walang kwenta. Kahit ang aking ina, pinagtatawanan din nila. Gusto kong mag-aral para patunayan lang walang ibang hangad. hindi ko akalain na hirap sila. Tanggapin kita. Umuwi na tayo. Ama, kung nag-aalala kayo kay Kuya, bakit hindi niyo siya tawagan? Walang utang na loob. Bakit pa natin siya pag-usapan? Matigas talagang ulo ni Kuya. Simula nang kayo nag-away, walang sulat na dumating. Di natin alam kung siya at si Marilag ay nasa mabuting kalagayan. Sapat na. Bakit ka ba naparito? Gusto ko lang itanong, kailan sila babalik? Siya kasi matatakutin. Una niyang pagdadala. Ang puso ko, laging kinakabahan. Kung marunong lang siya ng magaling na sining, di na tayo mag-aalala. O baka ikaw bilang ina, ang may kasalanan? Ama! Si Carlos sa paligsahan ng Mandirigma naging kampyon! Hindi po kayo nabigo! May pinag-aralan. Hindi kinahiya ang Reyes. Mula ngayon, ingatan mo ang karangalan. Natatandaan ko po. Ishagani, kung may kalahati lang nanggaling ni Carlos, di na ako mag-aalala. Ang kasal nila ni Senyorita Muñoz ay dapat maging maganda
at hindi ikahiya. Carlos, binigyan mo ng karangalan ang pamilya Reyes. Dapat kang bigyan ng gantimpala. Anong gusto mo? Walang pag-aalinlangan. Matagal ko nang gusto si Senyorita Muñoz. Gusto ko siyang pakasalan. Ano? Ano? May kasunduan na si Ligaya at Gani. Carlos, paano mo nagawa? Tia, maganda si Ligaya, kaya gusto ni Carlos. Carlos lang ay lumaban para sa minamahal. Ngunit, Teresa, ang kasal na ito ay para sa Muñoz at Reyes. Reyes din ang apelyido niya. Ano ang masama doon? Ama, ang kasal na ito para kay Gani. Paano nilang labagin? Ang Muñoz ay mayaman. Kung ikakasal si Gani at may suporta ni Manuel, hindi natin alam kung sino ang magiging pinuno. Huwag kayong mag-alala. Kung ganoon, ikakasal ako kay Ligaya para hindi na sila makabangon. Umuwi na si Gani! Umuwi na si Gani! Bakit kayo umuwi ng walang dala? At bakit kayo ganyan kalugmok? Bakit kayo lang dalawa? Nasaan si Gani? Lolo, Tia, apo ninyo, pasensya na po. Ano ang nangyari? Sa paghatid ng kargamento, naka-encounter kami ng tulisan. Gani, takot ko na ay baka patay na. Ang ruta na ito, daan-daang beses na natin nilakbay. Bakit may tulisan? Gusto ko sanang sanayin si Isagani, kaya lahat ng gawain pinasa ko sa kanya. Ngunit hindi niya pinakinggan at pilit binago ang ruta. Kaya kami napahamak. Anak na Suwael! Huwag baguhin ang ruta! Hindi niya alam ang batas? Gusto niya akong patayin! Marami ang tulisan at malupit. Marami ang nasugatan at namatay. Pinoprotektahan ni Gani ang kargamento. Kung hindi ko siya pilitin nila, si Gani ay hindi makakauwi. Pinilit kong labanan sila. Malapit na akong mamatay. Walang magawa ang apo ninyo. Walang magawa ang apo ninyo. Walang hiya ang mga tulisan. Walang awa. Tia, ang kasalanan ko, hindi ko naprotektahan si Gani. Hindi ko dapat hinayaan si Gani baguhin ang ruta. Ang kasalanan ko! Ramon, huwag masyadong sisihin ang sarili. Walang nakapag-asa na mangyayari ito. Ama, paumanin po! Sino nagsabi na patay na ako? Paano nangyari to? Bakit buhay ka pa? Salamat sa Diyos! Buhay pa si Isagani! Pasensya na. Nag-alala po kayo. Isagani, buhay ka lang. Nakatakas ka sa tulisan. Maswerte ka lang. Hindi ko akalain na si Isagani maswerte pa.
Di ko alam kung ano ginagawa ng tulisan. Isagani, pasensya na talaga. Nakatakas ako. Gusto ko humingi ng tulong pero napakalayo ng lugar. Walang makitang tao. Isagani, ulit-ulit kong sinabi, ingat lagi. Bakit binago mo ang ruta? Kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Binago ang ruta? Gusto kong tanungin si Ramon. Sino ang nagpasya? Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi si Ramon naglilibang lang at binago ang ruta, hindi sana tayo naka-encounter ng tulisan. Mga kapatid, bakit namatay sa malayong lugar? Walang katotohanan! Ano ang kinalaman ng anak ko dito? Tama, hindi mo pwedeng ipasa sa akin ang responsibilidad dahil takot kang manadot. Hanggang ngayon hindi ka pa rin umamin. Tama ba? Sapat na! Ipaliwanag mo kung ano talagang nangyari! Lolo, simula pagkabata, natutong pakasiwaan ng seguridad. Paano ko malalaman na baguhin ang ruta? Isa itong malaking kasalanan. Una ko ipinadala, hindi ko pa kilala ang ruta. Paano ko malalaman na may iba pang daan? Sa buong seguridad, marami nakakaalam. Tanungin mo lang. Walang tapang para umamin. Ikaw ang kasama ni Ramon. Sabi mo, ano ba talaga ang nangyari? Si ikatlong anak, sabi nga, naglilibang lang. Naiantala ang biyahe, kaya tinalong niya kami kung may ibang daan. Kung may ibang daan, pinabago niya ang ruta para makatipid ng oras. Pinigilan siya ni ikalawang anak, pero ipinalpatuloy pa rin ni ikatlong anak. Walang katotohanan! Lolo, hindi ko ginawa ang ganung bagay. Patuloy ka pang nagde-debate. Para lang makatakas sa responsibilidad, sisihin mo ang anak ko. Ama, mahina ang loob ni Isagani. Hindi niya magagawa ang ganong bagay. Teresa, ano ang ibig mong sabihin? Ang katotohanan ay lumabas. Walang hiya ka pa na itatakas. Ang responsibilidad? Mas malakas si Ramon sa iyo. Siya ay malubang na sugatan. Bakit ikaw ay walang galos ng makatakas sa tulisan? Tama! Sa lakas mo, hindi mo talunin ng tulisan. Siguro nagsisinungaling ka. Ako! Sumumpa ako kay Master na hindi ipapakita ang kanyang lakas. Hindi ko masabi. Ang sinabi ni Isagani ay totoo. Papatotoo ako para sa kanya. Papatotoo ako para sa kanya. Hindi kayo taga-seguridad namin. Bakit to'y narito? Siya nang ligtas sa akin sa mga tulisan. Siya nang aking guro. Siya ang kanyang kapatid na lalaki. Anak ng Reyes, pwede magturo ang isang babae na hindi kilala? Walang respeto. Hindi ko alam ang buong kwento, pero kilala ko silang dalawa sa post. Nung panahong yon, lahat ng gawain ng seguridad Isagani lang ang gumagawa. Si Ramon naman, araw-araw na diinom lang. Pinapalo si Isagani. Totoo bang sinabi niya? Sinaktan ka ni Ramon? Saan ang sugat mo? Huwag po kayong mag-alala. Langgas lang po. Walang problema. Walang katotohanan. Yun ang ipagtitrip lang namin. Si Isagani ay pinsan ko. Paano ko siya sasaktan? Sasaktan ko ba siya? Nang salakayin ng tulisan, Isagani lang ang lumaban. Halos mamatay bilang tagapamahala. Nasaan ang kargamento? Ako, matapos lumaban sa tulisan, naka-escape ako. Nakita ko ang mga kapatid ko. Kaya gusto kong humingi ng tulong. Sa lugar na yon, malapit lamang opisina. Walang tumulong. Baka ikaw, iniwan si Isagani at tumakas. Lolo, may balak itong babae. Huwag paniwalaan ang sinasabi nga. Ikaw ay dayuhan. Ano ang karapatan mo sa aming seguridad? Sapat na! Tamag-anak kayo, pero nagtuturuan at nagdadamay. Sa paningin ba ninyo, walang batas at disiplina? Wala nang pag-uusapan. Malinaw na ang lahat. Paano po kayo? Binibining Marilag, ito ay usapin ng pamilya Reyes. Huwag ka nang makisawsaw. Isagani ay naging iyong alaga. Ang pamilya Reyes ay mag-aasikaso sa iyo. Wala nang pag-uusapan. Walang dapat malaman. Kung hindi, ang Reyes Security Agency ay mapapahiya. Wala nang usapan! Si Ramon, pumatay ng maraming kapatid. Anong parusa niya? Ba't nagkamatay lang sila? Kung ikaw ay kasing husay ng iyong kuya, ang mga tulisan ay walang laban. Hindi sana namatay ang mga kapatid. Itay, ano po ito?
Alam niyo namang wala kinalaman si Isagani. Bakit siyang sinisisi? Sabi ko tapos na ang usapan. Ba't hindi mo pinapakinggan ako? Isagani, tapos na ang usapan. Bakit ka pa nagpupumilit? Alam ko na ang mangyayari. Palaging kaawaan ng pamilya ni Tito, paano ako ipagtatanggol? Anak ng... Ang tapa mong sumagot sa lolo? Ikaw! Wala kaming lugar sa Pamilya Reyes. Pagkatapos ng kasal ni Isagani at Senyorita Ligaya, kami ay aalis. Siya ay walang kakayahan tung ikakasal sa Muñoz. Mapapahiya ang Pamilya Reyes! Hindi ninyo ipawalang bisa. Maglaban tayo sa paligsahan. Ang mananalo, ang makakasal kay Ligaya. Mahalaga ang laban na ito. Ang matalo ay kusa ng alisin sa pamilya. Bakit ka lagi nababanta sa amin? Sa loob ng taon, naging mabuti kami at hindi ka ginulo. Ngunit paulit-ulit mong ginugulo kami. Ngayon, ginamit mo pa ang ganitong paraan. Parehong magulang. Para sa ikabubuti ng anak, natural lang. Bakit kailangan mong magalit? Ako at si Ligaya ay nagmamahalan na. Hindi siya papakasalan si Carlos. Ang kasal na ito ay para sa Muñoz at Reyes. Kung matalo ka, hindi ka na parte ng Reyes. Paano ka pa magpapakasal? Si Senyorita Muñoz? Sa huli, mapipilitan siyang magpakasal. Ama, ang kasal ay hindi laro. Hayaan mo lang. Silang magloko. May punto si Andres. Hindi naman siya nagkakamali. Ang pagpapakasal kay Ligaya ay makabubuti sa Reyes. Ngayong kayo'y nag-away. Sa tingin ko, laban para sa kasal ay magandang solusyon. Bakit? Palagi mo sinasabi na mahal mo si Ligaya. Ngayon, walang lakas ng loob lumaban? Nawala ng lahat sa akin. Hindi ko nahahayaan mawala ang babaeng mahal ko. Tinatanggap ko ang laban. Magaling. Ipapakita ko sa iyo, kahit gawin mo ang lahat, wala kang magagawa. Walang alam. Kung ikaw lang ang lalaban, sigurado matatalo ka. Sino nagsabi na mag-isa lang si Isagani? Mayroon pa ako. Handa akong lumaban. Kasama si Isagani para tulungan siyang manalo. Ikaw ay babae, walang lakas. Naligtas lang sa tulisan. May balak pang humawak ng laban. Mapaglarong babae, laban kay Carlos? Totoo kang pangarap lang. Kasama ako. Di pa alam kung sino ang manalo. Mas mabuting magsanay kayo. Kung matalo kayo sa akin, mapapahiya lang kayo. Sa paligsahan sa 3 araw, Kung noon, ipinakilala mo ang sarili, baka nakatulong ka sa kanila. Akala ko si Lolo ay patas at mabibigyan ng hustisya si Isagani. Di ko akalain na dahil sa pansarili ganito niya, katuhin si Isagani. Walang kwentang ipakilala ang sarili. Masikip ang ulo ng mga tao. Alon, pwede ko bang ipahiram ang perlas ng alon kay Isagani? Gusto kong palakasin siya para maprotektahan niya ang mahal niya. ang perlas ng alon ay espesyal. O nang iniisip. Para gamitin ang lakas. Ligaya, bakit ka narito? Isagani, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Ligaya, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat. Hindi ako atras. Senyorita Ligaya, pag nanalo ako sa laban na ito, ikakasal kita ng may karangalan. Carlos, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka nagpursige sa pagpapakasal sa akin. Ngunit anuman ang mangyari, si Isagani lang ang nasa puso ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Kuya, napalad siya na nagustuhan mo. Si Ligaya talaga ay hindi marunong magpasalamat. Kuya, tingnan mo. Ang mga dinala ni Isagani ay mga walang kwenta. Ang hina nila. Sa laban na ito, panalo na tayo. Ngayon, para ayusin ang pag-away, ang Pamilya Reyes ay maglulunsad ng laban. Ay maglulunsad ng laban. Ay maglulunsad ng laban. Sana sundin ninyo ang patakaran hanggang sa makita lang. Simula na ang laban! Simula na ang laban!
Isagani, hindi ka marunong lumaban. Ayos lang. Ang mga tauhan mo, hindi makatanggap ng suntok. Pinahiya mo kami. Pasensya na, Gani. Kamag-anak tayo. Dapat sinabihan ko sila na maging mahinahon para hindi kayo mapahiya. Kung ganito lang kuya, hindi mo na kailangan lumaban. Sa paligsahan na ito, panalo na tayo. Mapanghahas siyang lumaban. Hindi sila makalaban. Ako na. Guro, hindi ka pa gumaling. Dahil sa akin, napasok ka. Nahihiya na ako. Paano kita ipapahangak? Ngunit ako na lang. Kung ako, hindi marunong lumaban, paano ko poprotektahan ang aking minamahal? Maginggat. Huwag kayong magyabang. Simula pa lang ito. Walang kwenta ka! Hindi mo man natalo si Isagani. Umalis ka na! Umalis ka na! Sumugod ka lang. Ang yabang niya! Kuya, hayaan mo akong turuan siya para bumaba ang ulo niya. Lakas ng Isagani ay lumakas. Hindi na siya dati. Huwag maging kampante. Huwag kang mag-alala kuya. Kahit pa siya magbago, hindi niya ako kayang talunin. Patutunayan ko sa kanya na ako ang mas malakas. Isagani, hindi ko akalain gumawa ka ng paraan para sa babae. Huwag ng maraming salita! Gani, mag-iingat sa likod! Sus Mariosep, nakailag ka pa. Mas malakas si Ramon kay Isagani. Hindi ko akalain na sa tulong niya, nakailag siya. Ang espesyal na galaw ni Ramon ay matatag sa baba. At takehin ang baba, parang nagpapahirap lang siya. Nakita niya agad ang kahinaan ni Ramon. Hindi basta-basta ang batang babae. Alam ng lahat na hindi matatag si Ramon. Ngunit hindi nila alam na ang kahinaan niya ay nasa baba. Sino ba talaga si Marilag Reyes? Hindi. Paano nangyari to? Natalo ni Isagani si Ramon? Wow! Alam ko naman si Kuya Gani magagawa to. Nalimutan kong mag-ingat. Kaya ka nakalusot. Huwag kang magyabang. Magaling talaga ang guro ni Isagani. Sa maikling panahon, lumakas siya ng husto. Mapapahanga ka talaga. Huwag na magsalita! Ipakita mo na ang lahat ng iyong galaw! Sa kayong, ibinuhos mo na ang lahat. Hindi na ako magpapakumbaba. Gustong talunin ako? Magbantay ka pa ng ilang taon. Alam ko na, Isagani, hindi mo match si Kuya. Kung marunong ka, agad kang bumaba. Hindi ako susuko. Kahit huli na ang hininga, hindi ako mananalo. Dapat hanggang doon lang! Marichicalos puro patay! Marichicalos puro patay! Tia, alam ni Carlos ang ginagawa? Kung marunong ka, bumaba ka na ngayon. Ako, pwede kitang bigyan ng buhay. Isagani, sa lakas mo ngayon, hindi mo siya kayang talunin. Bumaba ka. Ako na ang haharap. Guro, alam kong gusto mo akong tulungan. Ngunit si Ligaya, ang taong gusto kong protektahan. Kailangan kong gawin ito. Isagani, sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban. Kahit ngayong buhay, di tayo maging mag-asawa. Ayaw kong mangyari sa'yo ang masama. Ligaya, huwag kang mag-alala. Kahit buhay ko pa ang kapalit, gagawin ko ang lahat. Carlos, wag mo akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo pakasalan si Ligaya ay dahil lang sa kapangyarihan at reputasyon ng pamilya Muñoz. Hindi mo talaga siya mahal. Hindi kita papayagan. Na yung alam mo na, alam mo ring gagawin ko ang lahat. Sumuko ka na lang. Isagani, na yun na! Ako?
Hindi ako susuko! Panalo ako sa laban na to. Isagani, anong demonyo ang ginamit mo? Paano ka nakapaglabas ng kapangyariang ganyan? Hindi ito demonyo, kundi sikreto ng pamilya ng banal. Pinapalakas nito ang potensyal ng tao. Ngunit, kailangan din ng malakas na loob para kontrolin ito. Pamilya ng banal? Ikaw ba ay? Ikaw? Ikaw si Marilag? Ikaw si Marilag. Bilisan. Hayaan ng lolo na tingnan ka. Ikaw nga si Marilag. Anak ko, lumaki ka na. Hindi man lang kita nakilala. Matagal na tayong hindi nagkita. Normal lang na hindi ako nakilala. Paano nangyari to? Kaya pala lagi kang tahimik na tumutulong. Totoo nga, ikaw si Ate Marilag. Marilag, bakit ikaw lang ang bumalik? Nasaan ang iyong ama? Bakit hindi siya sumama? Si tatay, wala na po siya. Ano? Nangyari dito? Mahaba ang kwento nito. Sasabihin ko sa inyo lahat. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang iyong pagkatao? Ikaw, hindi mo ako kinikilala, di ba? Hindi mo ako kinikilala, di ba? Sa puso ko, pinahagalang ko si Lolo. Ngunit dahil kay Isagani, napagtanto ko, sa puso ni Lolo, mas mahalaga ang lakas kaysa sa pamilya. Simula nang umalis ang iyong ama, walang malakas na mandirigma ang Reyes Security Agency. Sa mga kabataan, si Carlos lang ang may kaunting kakayahan. Sa puso ni Lolo, hindi maiiwasang may kinikilingan. Lolo, ang mga nakaraan, hayaan na lang natin. Dapat nang tapusin ang laban na yun. Ang kasal ay dapat ibalik kay Isagani. Sundin na lang kita. Marilag! Pinahirapan mo akong hanapin ka. Victor Chua, bakit ka narito sa lungsod ng Ulap? Simula noong laban sa sanggay ng tala, nagsikap akong magsanay para mabawi ang pelas. Nang bumalik ako, nawala ka na. Sumunod ako hanggang dito. Hindi sa iyo ang perlas. Paano mo babawiin? Ang tinutukoy ninyo na perlas ng alon ay ano? Sila, hindi niyo pa alam? Si Marilag, may espiritu ng aswang. Ang kanyang isip ay kontrolado na ng aswang. Pumatay ng ama, tumakas, at pinatay ang kapwa. Tayo, sigurado bang makipagsamahan sa babaeng ito? Huwag kang magsinungaling dito! Kung magsalita ka pa ng walang katotohanan, hindi kita titigilan! Marilag, totoo ang sinabi niya. Hindi kami maniniwala sa sinasabi ng isang dayuhan. Si Ate Marilag, paano magagawa na maging masamang aswang? Mapagmahal si Marilag. Naniniwala ako na hindi siya ang aswang na sinasabi mo. Kami sa sangay ng lupa. Walang pakialam sa kahihinatnan. Don Felipe, ba't mo ipagpapalit ang buong pamilya Reyes? Ang away natin. Huwag idamay ang iba.
Ako ang haharapin mo. Marilag, ikaw ay anak ng Reyes. Walang karapatan ng dayuhan. Ang aalis ay ikaw lamang. Tama. Ngayong bumalik na si Marilag, huwag ninyong isiping magagawa ninyong saktan siya. Lungsod ng Ulap ay teritoryo ng Reyes. Sino ang may lakas ng loob na magulo dito? Hindi kami naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Umalis ka na sa lungsod ng Ulap. Hindi ko gustong palakihin. Ngayong matigas kayo, magpakamatay. Sama-sama! Victor Chua, paano mo nakuha ang kapangyarihang ito? Ang ban na ito ay ginagamitan ng dugo ng tao. Paano ka naging ganito kasama? Para maging pinakamalakas at maghari sa mundo. Anong problema sa ban? Anong problema sa demonyo? Sa huli, ang buong mundo ay magsisilakad sa aking harapan. Ang aking protektado, dari mong hawakan. Alon Reyes? Hindi ko akalain na naging tao ka na. Ngunit sayang, sa ilalim ng ritual na ito, hari ng mga aswang ay hindi makakatakas. Ang lahat ng gulo ay dahil sa perlas ng alon. Kung ganoon, ay sisirain ko ito. Huwag! Perlas ng alon, ako ang magiging pinakamalakas. Marilag, hindi ba pwedeng magtagal ka pa dito? Tiya, wala nang alon, mapayapa na ang mundo, maglakbay ang pangarap ng aking ama. Gusto kong dalhin ang kanyang pangarap at tingnan ang magandang mundo. Anak, tandaan, ito ang iyong tahanan. Paalam. Susunod, saan tayo pupunta? Ang mundo ay maganda. Ang puso ay puno ng pag-asa. Abala. Anak kong Alon, ang iyong ama, natapuan ka rin. Panahon na, umalis na tayo. May problema ba? Parang kailangan mong samahan ako sa pamilya ng Alon